Kamusta mga kalakotsera? Welcome again sa panibagong vlog. For today, nagpe-prepare na ako going to Cebu. May flight tayo later at 6 p.m. Boarding time is 5:50 p.m. So, maaga tayo aalis, no? Kasi hindi kami magdadala ng sasakyan dahil nga alam nga natin na mataas na yung parking fee sa NAIA, which is 1,200 for overnight parking. Since matagal kaming mawawala, mag-in-drive na lang kami para makatipid, no? Anyway, sanay naman kami pagdating sa commute pag-airport to bahay. So, ayun, nag-ayos na ako. Sorry medyo hindi pa ako magaling kasi from Baguio, medyo nagkasakit si ate mo, no? Nagkasipon na tubo tayo kasi nga init, lamig, tapos may bagyo pa. Medyo naulanan ako. So, andyan pa rin siya. Pero pagaling na, ito na nga, no, makakaalis na tayo. Anyway, itong travel na to is work-related. Hindi talaga to planned travel as in vacation, you know, vacation or kung ano man. This is a work-related travel sa Cebu. Meron lang ako atin na seminar for tomorrow. Anyway, hindi naman siya abutin ng whole day, so meron tayong enough time para makakain, ma-explore ang Mactan, ma-room tour and hotel tour kayo dun sa aming pag-stayan. Para may idea kayo kung ano yung mga magandang puntahan sa Mactan and magandang pag-stayan. Hindi pa kayo nakaparating or gusto nyo na other options. So, ayun. Ano pa ba? Bali, after Cebu on Friday, diretso na kami ng Singapore. From Cebu Airport na tayo manggaling, bali. First time ko kasi sa I.O. ng Cebu eh. Sana mababait sila, no? Wag naman sanang maging smooth yung interview or yung ating I.O. experience. So, ayun, balitaan ko kayo mamaya pagdating natin sa NAIA Terminal 3. Maaga pa kasi, magtutupa lang. 3 o'clock kami aalis. Prepare pa ako, blower ako. Baka pagdating sa NAIA, Hagardo, Versosa naman tayo. So, ayun, balikan ko kayo mamaya. Buyers! 2 hours later. Hello mga kalakotsera, dito na tayo sa loob ng NAIA Terminal 3. Medyo maraming tao, no? Jump pack. Well, isang oras pa naman bago yung boarding time. Kaya dito muna kami sa may Belgian waffle. Border lang ako na isa. Bago dito kumain rin tayo dun sa Wendy's, no? Nag-Caesar salad lang ako. Hintay lang tayo, ang daming tao. Medyo mainit, no? In fairness, ang ganda ng lighting nila. 115? Diyan naman ako natuwa, no? So, ayan. Ang daming tao ngayon. Ano ba yun? Ang dami, oh. Oops. Tsaka in fairness, simula nung nag-San Miguel na sila, yung labas, yung papasok dito sa loob ng domestic na departure, medyo maluwag na yung x-ray. Hindi tulad dati na, di ba, siksi, kumbaga, medyo maliit, ba? Medyo maraming tao doon dati, di ba? Ngayon, organize siya. Pero ganun pa rin yung process, same pa rin. Ano pa ba? Wala yun lang. Sige. Pero parang kulang na yung upuan kasi dami nakaupo sa lapag eh. Diba last time di naman ganyan? Pag ganitong oras wala masyadong tao rito eh, lalo Wednesday, no? O baka mga ano talaga uuwi or ano.
Sabagay, magdi-December kasi. Pero pag ganito oras kasi yung flight namin, madalas kami lang tao dun sa boarding eh. Pero ngayon ang dami, as in. Ayun. Baka dahil. Baka mga na-cancel. Oo, mga na-cancel flight dahil dun sa bagyo, no? So, ayan, nakaupo sila dun sa gilid. Pero maraming shop, tawag, boutique ng mga naka-close. Siguro na-renovate. Balik ako kayo mamaya pag nasa boarding gate na. Buyers. Hello mga kalakwacheros, hindi na tayo sa boarding gate. Actually, wala pa kaming boarding gate to be announced pa. Pero waiting kami dito sa may departure area, boarding gate area. Ano pa tawag dito? Basta yan. So yun nga, smooth na no, dun sa may x-ray, hindi na ganun ka-hassle. Kasi may nagbabantay doon ng mga immigration officer. Ano ba yun? Basta para sila mga taga-immigration kasi pare-pare sila ng uniform no. So ayun, ang daming tao, grabe. Seriously, ang daming tao. Mga nakaupo sila sa labas, may nakasalampak sa pasilyo. Siguro sila yung mga na-delay or na-cancel flight nung may bagyo. No? Pero dun sa screen, walang cancelled or walang delay, puro on time. Parang ang bilis ng nila rito ngayon. So, ayan, medyo tahimik na. Kanina kayo super daming tao. So, ano oras na? 5:10 na. 5:50 yung boarding natin. Marami pang time para maghintay. So, ayan. Balik ako kayo mamaya pag nasa plane na.
2 hours later. Hello mga kalakotsara, dito na tayo sa Cebu. Kakadating lang natin. Mabilis yung yung plane. Mabilis yung piloto. Mag-drive ba? 8:37. Nandito na kami. Ano pa yun delayed pa yun kasi ang daming arrival tsaka departure na plane hindi kami agad makalipad. 7:30 na kami nakaalis ng NAIA. Bali, ayan. Ito tsura ng Cebu ngayon. Cebu Airport, Mactan Airport. Maghahanap muna kami ng dinner. Saan ka ba? Maghahanap muna kami ng dinner. Hindi ko marinig yung sarili ko. Bingi pa rin. Ano ba yan? Ito pala yun pag ito pala pag bukas. Minutes later.
Hello mga kalakotseras! Welcome to Cebu. Sorry, hindi na tayo nakapag-vlog kanina from the airport, no? Talagang saglit na saglit lang kasi nga medyo marami ring tao and naghahanap kasi kami ng kakainan eh kasi mukhang wala kami makakainan doon dahil medyo pricey sa airport, no? Jollibee lang yung medyo swak sa budget namin pero ayaw na nga natin mag-Jollibee. So, andito na tayo sa Belmont. Nag-check-in na kami. I-room tour ko lang kayo. Kapapasok lang talaga namin, no? Wait lang. Ang ganda ng room. And 10th floor kami. High floor. So, ito. Pakita natin. Ayan yung door. Pagpasok, ito yung CR. Bathroom. May bidet. May mga towels. Yan. Then, may mirror. May mga hygiene kit, vanity kit, dental kit. Yan. May glass. Tapos, meron na rin provided na shampoo, conditioner, body wash, hot and cold shower. Though medyo maliit yung shower room, pero okay na yan. Hindi naman tayo magstay ng matagal sa shower. So, ayan. Linis. Parang Savoy din siya, no? Kasi parang silang Mega World, eh. First time namin mag-Belmont. Wait nga, mamaya na yung chika. Bali, may hanger. May safety deposit box. May sleeper. Laundry. Bags. Wow, may plancha, lab. Ayun, may plancha tayo kasi puro, magusot yung damit ko. Kasi siniksik ko sa bag, no? Tapos merong bathrobe. Nice, bathrobe. So, ayun yung design ng room. Ito ay isang queen-size bed. Sabi kasi ni Kuya, queen-size bed or twin bed? Sabi ko, any bed will do. Hindi naman ako maarte. Hindi naman tayo maarte, no? So, ayan. May phone. Wow. May coffee. Tapos may iPhone dyan. Ito ang kasama. So, may tea. English, nice. Ano to? English breakfast, specialty classic, isang sencha, green tea, isang chamomile favorite. Yan. So, yan. Paparefill tayo kasi 2 nights tayo rito, no? Tapos, yan, may kettle. May libreng 2 bottles of water. Merong, ano to? Fridge, sorry naman. Yan, nice. So, ayan. Diba? Super cozy lang ng ating room for our 2 night stay. 2 nights lang tayo dito, no? Kasi, alam nyo na, medyo mahal din dito, eh. So, ayan. Lalagay ko na lang. Wait. Yan. Ay, mamaya na nga yung mukha ko. So, ayan, ito yung view. Nakalagay doon, Mega World. Mactan, New Town. So, ang pagkakaalam ko, beach side na to. Dito maglalakad tayo dyan, no? Parang sa Boracay, diba? Pag nasa New Town, pag nasa New Coast ka, diba? Si Belmont kasi, malapit dun sa New Coast. Mga, siguro, 1 minute walk. Ayun na yun, eh. Si Savoy yung medyo malayo. Mga 5 to 8 minutes walk. Pero ito, ayan no, yan na yung beach dyan. Bukas makikita natin yan na morning. Gabi na kasi. So, ayun. Ano bang sasabihin ko? Yan. Maaga naman yung medyo yung flight natin ay mabilis kahit delayed. Kasi 7:30 na kami nakaalis sa sa runway ni Naiya. Kasi nga, diba, ang daming eroplano talaga na dumarating tsaka umaalis. Pang-8 pa daw kami. Sabi ng piloto. Kaya, imbis na sa yung flight natin? Imbis na 6:35, nakaalis kami ng Naiya 7:30 na. Pero okay lang yun kasi nakarating kami ng Mactan Airport 8:35 eh. So parang 'di ba okay lang din, 1 hour talaga. So ayan, di naman ginabing gabi, no. Ayan, di pa kami nagdi-dinner. Pero nagmerenda kami sa Wendy's kanina, hindi ko na na-vlog kasi super daming tao. Tsaka makaka-copyright din dahil may sounds doon sa Wendy's, no. So, ayan. Ang ganda ng room. Ilalagay ko rito kung magkano ko nabook kay Klook. Yun. Bali, kung separate yung breakfast nyo sa room, hindi kayo nag-avail ng breakfast upon reservation,
pwede kayo dun sa, pwede na daw dun sa restaurant, 850 pesos per head, yung breakfast buffet. Ayun. So, ayan nga. Ano ba? Wala akong makukwento kasi, yun. Yun lang. Pero maganda, first time namin sa Belmont, no? Ang na-try kasi namin before is Savoy, which is yung favorite talaga naming hotel sa Boracay. Unang-una kasi yung Newcos Tahimik. Before to, nung sea urchin ako, no? Nakatapa ko ng sea urchin. Kaso nakatapa ko ng sea urchin sa Newcos, medyo umiwas kami doon, bumalik kami ng Station 1. Oo, natapakan ko talaga yung sea urchin. At nag-iisa lang siya doon. Sabi nila, kuya, bihirang magkaroon doon. At talagang sinuwerte ako nakatapak, no. Ang daming sting, mga 8 atang sting yung nasa pa ako. 2 weeks din ako hindi nakalakad. And medyo may trauma ako kay Newcos. Hindi mo ako mapapaswimming doon ng basta-basta. So, ayun, eto nga, try natin dito. Though wala kaming balak mag-swimming dito sa, Newtown Beach ni Mactan. Ikutin lang siguro natin pag may available time tayo bukas. Kasi nga, diba, may work. Siguro kung lunch break or sa hapon, basta may araw or sunset, tingnan natin kung maganda doon. Ikutin ko kayo. Ikutin natin yon bukas. And maghahanap tayo ng activity natin na magagawa kahit limited time lang tayo ulit dito kay Cebu. Yung first Cebu kasi namin, nakapag-Cebu na naman na kami before kahit ako nakapag-Cebu na ako, hindi pa kami ni My Loves Pero hindi talaga ako nag-iikot. Talagang pumupunta lang ako sa mga secluded island. Hindi talaga ako nag-iikot sa mga city-city. So ngayon, nung first Cebu namin na magkasama kami, hindi rin kami nag-ikot masyado. Kasi dumiretso kami ng Santa Fe sa Bantayan Island. Doon kami nag-stay. Then bumalik kami dito sa Cebu City sa Lapu-Lapu. Ano ba ginawa natin? Wala. Pumunta lang kami doon sa may Magellan's Cross. Tsaka, kumain lang kami sa night market ng lechon. Yun lang. Tapos, umuwi na kami ng Manila. Nagstay kami sa Maayo Hotel. Pero ngayon, tatry natin na may magawa. Sayang naman din yung araw na nandito tayo, diba? Pero, then again, ang punta natin dito are work-related. Hindi tayo makakapag full blast na travel talaga. Sisingit lang natin. Pero, syempre, at least kahit paano may maibigay pa rin kaming information just in case may bala kayo mag-Cebu and gusto nyo matry ang Mactan or makita ang itsura ng Newtown? Newtown ba to? Yun. At least makapagbigay na information sa inyo. So, yun lang. Hanap tayo ng dinner. Balikan ko kayo mamaya. Buyers! At hello mga kalakotsyara, lumabas na tayo ng room. Kakain muna kami. Maghanap kami ng pwedeng pagkainan. Mahangin dito ngayon. Pero yung paglabas namin ng Belmont, medyo may amoy. Parang amoy. Hindi ko masabi. Baka maban tayo kay YouTube. So, ayan. Ganda ng lighting. Ganda dito kay Pocket Tree. Kahit ganitong gabi at mga Christmas light lang yung pailaw, aliwanag pa rin. Hindi pa ako naka-low light niya, no? Ganda, oh. Wait nga, puro mukha ko na lang. So, ayan. Tahimik banda dito. Kasi feeling ko doon sa Lapu-Lapu medyo, daming tao siguro. Asing gumanon. Sigawan yung pasayro sa likod. Ay, ano ba yan? Hindi ko pa na-share. So, nung lumabas tayo ng airport, no, hindi na kami pumila dun sa may white taxi tsaka premium taxi. May sila kuya, yung mga naka-red na polo shirt. Nandun sila nag-aabang sa arrival. Tinanong ko kung magkano. 675 yung car since dalawa lang naman kami. Parang kontrata na siya. Diretso na dito sa Belmont. Mas pinili ko siya kasi feeling ko safe eh. Parang Grab, ganun. Kasi kung nung chinek ko kay Grab kasi 550 rin eh. So sabi ko, di mag-gano na lang kami at least, diba? Di na kami maghihintay kasi medyo traffic dun sa tapat ng airport.
baka matagalan yung Grab. At least yun nandun na. So, 675. Pero kung magwa-white taxi kayo, de metro sila, depende kung gaano kalayo. And premium taxi medyo mahal daw kasi pakihawan. So, ayun. So, 675. Pero feeling ko, pag pabalik tayo sa airport ng Friday, magbabas kami para makatipid. Kasi may bus dun eh. Tingnan natin kung makapag-bus tayo, no? Ay, may 7-Eleven dito. Oh. Ayan. Konting lakad lang. May 7-Eleven kung kailangan nyo ng anything, tubig, or ano, may nakalimutan kayo yan. Ay. Dito may Pande Manila. Samurai and Geisha Lounge. Wala. Kanin ang gusto ko, tsaka lechon. Chicken and beer. Puro inuman pala rito. Actually, bingi pa yung kabilang tenga ko, no? Hindi pa pumuputok yung, kung galing sa plane. Ay, samgyup po. Kojikyu, Yakiniko Buffet. Ah, ito na rin na ba? Ay, close na. Wow, mura. 472 lang. It all you can know, Yakiniko. Pangalan, Kojikyu. Mura yan ah. Ah, sarado na lang. Baka, sarado na. Oops. Chewy. Close na. Wala, napagsarha na tayo. Close naman na. Ha? Kundi doon na tayo sa Belmont. Isa ka nachos, isa ka chicken and combo, isa ka chicken sweet with entertain. Gcash mo, no? Alam mga kalakotsera, ito, nakaupo na tayo dito sa kakainan natin. Yung name ng, ano ba tawag dito? Food truck? Parang di naman truck. Andale. Pakita natin. Ayan. So yung katabi niya is Bar Canto. Siguro mga drinks doon. Dito kasi may rice eh. Diba? 20 minutes. Doon yung, di ba din dyan yung Belmont, doon kami galing. Tapos ito yung Robinson, yung grocery, Easy Mart, katapat niya yan. So, ayan. Tayin natin kasi medyo gutom na rin ako, no? Para makapagpahinga na tayo. Bali yun, di naman maulan, di rin mainit, mahangin nga eh. Tsaka ibang-iba dun sa huling experience namin nung nag-Cebu kami, no? Super init that time kaya hindi kami lumalabas ng hotel. Ngayon medyo malamig yung hangin. Baka dahil malapit tayo sa dagat or ano. Pero mahangin na kasi. Iba na yung simoy. Amoy, natin, amoy Christmas na. So, ayun. Order tayo ng Indian butter
chicken. Tapos yung... Shucks, di ko maalala. Ano yung order mo? Cebu chorizo. Shawarma, pero may rice. Hindi siya nakarap. Bali may mga rice yung in-order namin, no? Kasi hindi pa kami kumakain, eh. Talagang yung huling kain namin, kanina pang 12 ata. Well, yun naman talaga yung huling kain ng kanin. Merienda, kanin. Nakakagutom magbuhat ng 7 kilos, no? Kasi di ba naka-backpack. Tapos siksik pa yung laman ng backpack ko kasi nga, di ba, kailangan makover yung 7 days nating travel hanggang Singapore. May mga kasama pang pang-aurahan. Nagdala pa ako ng samba, isang chinelas bukod dito sa Crocs. Sandals bukod dito sa Crocs. Kasi maulan dun eh. Chinek ko, no? Pero sana pagdating natin sa Friday, medyo umaraw naman kahit sa weekend lang. Para ma-enjoy din natin. Well, kahit naman umuulan eh, no? Lalabas at lalabas tayo. Pero then again, mas maganda yung maaraw para kahit pa paano ma-enjoy natin. Kasi balak namin mag-Universal eh. Nasabihan ko pa siya kung ano eh. Well, ako kasi gusto ko i-try, no? Pero tingnan natin. Kasi magkano rin 3.7, no? So, ayun. Antay lang natin yung food. Balik ako kayo pag sinerve na. Fires. Alright, so ito na yung order, mga kalakwachara. Ito yung Indian butter chicken. May rice yan sa ilalim. Yan. Sorry, madilim ah. Tapos ito yung, ano to? Chorizo. Cebu chorizo. Shawarma. Pero may rice yan. Tapos ito yung dumplings. Ilawan mo kaya? Ito. Madilim pa rin. Ayan o. Wow! Cebu chorizo. May rice yan. Ayun o, sa ilalim. Tapos ito yung dumplings. Ay, sarap. May chili pa. Yan. Ito yung Indian butter chicken. Nice. So, ayan o. Andale. Pangalan. Parang food truck. Tapos dito lang kayo kain. Hindi ko lang alam ano oras yung pakagabi lang. Ayan. So, kain tayo. Ang ganda niya tingnan. Tingnan natin kung masarap din sa panlasa. No? So, ano mo unang kakainin? Yung chips o yung rice? Siguro dapat dito yung ano, packet tray. Madinin. Ayan. Ito yung chips. Sarap. Sarap yan. May rice. Ayan. Alam, sarap. Lasang shawarma rice. Tikman mo to. Sarap. Ang sarap pa, in fairness. Local job. 178 ata to. 250 Ay, hindi. 250 to. Yun ang 178. Yung Indian butter chicken, 250. Yung chorizo is 178. Basta yan natin. Yung dumplings, hindi ko talaga alam magkano. May anong eh. Mayaman tayo kaya hindi tayo tatanong ang presyo. Char, hindi nakalimutan ko lang. Tsaka gutom talaga kami, no? Lasang xiaolongbao.
Manghang? Manghang pero masarap. Sarap! Ay, may iniinom na dito si ate doon. Sa kabila. Ang hang. Sarap. Sa akin, nanda ako sanay sa maanghang eh. Sarap siya. Nasa siya shawarma rice. Pero maganda to dito, hindi siya tinipid, no. Ang dami talagang pipino, ang dami kamatis, ang dami ng polio, ng cabbage. Hello mga kalakwatsera, ito na nakabalik na tayo sa room natin dito sa Belmont Hotel, no. Katatapos lang natin kumain and nakapag-wash na rin ako para mag-ready ng matulog. Kasi magla-lights out na kami dahil 11 PM na. Parang madalang kaming matulog ng 11 PM unless nasa airport kami. 10:30 tulog na kami. Lalo na si My Loves, tulog na yan ng 10:30. Naghihilig na yan. Kaya, yun. Nag-ayos na lang ako. Prepare para pagpahinga. Dahil bukas tayo ay may work. Okay. Actually, may seminar tayo pupuntahan bukas. Kaya tayo nandito sa Belmont, no. Pero, after nung work natin, pwede na tayong maggala. Balak na yung pumunta dyan sa may Newtown Beach. Tingnan natin kung ano makikita natin dyan. Well, bago tayo pumunta doon, papakita ko sa inyo yung view nitong room sa 10th floor. Tingnan natin kung maganda yung view. Para kasi maganda dahil kita na yung dagat doon eh. No? Tingnan natin kung tatapatan niya yung ganda ng view namin sa Savoy, sa New Coast sa Boracay. Tingnan natin. Well, kung di naman, eh okay lang din naman yun. Ang kaso. So, yun, tapos na tayo mga kalakwatsera, no? Tapos na tayo. Ayun nga. Itong araw na to, eh, natapos rin. Smooth naman ang ating flight from Manila, from NAIA Terminal 3, going to Cebu. Sobrang smooth. As in, walang aberya, walang kahit na ano. Ang ano ko lang, no, ito opinion ko lang naman, kasi di ba lagi nga tayo sa Terminal 3, dumadaan pag umaalis, pag pumupunta sa ibang lugar or nagta-travel. Parang mas maraming tao ngayon o dahil siguro because of yung previous na typhoon na nagkaroon ng mga cancellation, mga delayed flights. Ang dami kasi mga tao nakahiga na dun sa lapag, na as in nasa daanan na, yung yung nadadaanan na sila. Kasi usually, 'di ba, sa mga airport,
understandable na pag may natutulog, may nagpapahinga, tignanap, nandun sila sa mga chairs, ganyan. Lalo pag gabi, madaling araw, yan, understandable yan. Pero kanina kasi hapon, no, mga 3 o'clock, 3 to 4 o'clock, natutulog sila dun sa daan, sa mga gilid, dun mismong nadadaanan ng tao. Parang wala ng space, masyadong congested pag ganun, tsaka ang pangit sa mata. Parang, ewan ko, parang nagkulang yung upuan ba? Or dumabi lang talaga yung tao. Anyway, siguro ngayon lang yan dahil siguro sa typhoon, no? Pero sana, since bago na yung, kumbaga, under San Miguel na nga yung airport, sana naman, madagdagan na yung mga upuan and yung magkaroon tayo ng area for napping or for dun sa mga, alam mo yun, tulad ng Changi. Kinumpara naman sa Changi, no? Pero sana, diba, in the future, gumanda din si Naiya and lumaki at magkaroon ng lugar para dun sa mga Hagardo Versosa na init na talaga magpahinga, no choice na ipipikit na yung mata niya, no? Kasi Changi kasi sobrang laki, you know, ang daming space talaga ng upuan, ikaw yung mamimili talaga kahit sabay-sabay yung flight. Well, anyway, yun nga, smooth na smooth ang ating biyahe from Naiya going to Cebu. 1 hour lang ang flight, kahit na medyo na-delay dun sa runway dahil maraming tawag dito na departure and arrival na plane. Yun lang. Sobrang smooth. Lalo yung paglabas na ng Cebu, ng Mactan Airport, sobrang smooth. Wala na mga aberya. Dire-diretso na kami. Anyway, naka-online check-in kami and wala kami dalang check-in baggage. Backpack lang and laptop. So, no need na pila sa check-in counter. Unless, usually pag domestic, no need as long as naka-online check-in ka na and wala kang check-in baggage, pwede ka nang dumiretso sa loob. Pero kung international ka and meron kang check-in baggage, need mo talagang pumila. Regardless kung naka-online check-in ka na, kailangan mo pa rin talagang pumila kasi need mo ng boarding pass. So, ayun. Anyway, papakita ko sa inyo kung paano yung process natin from Cebu, Mactan Airport, going to Singapore, going to Changi Airport. Isasama ko kayo all throughout. Except sa immigration, kasi alam natin bawal lang camera doon. Ayaw naman natin hindi sumunod sa rules. So, sa immigration part, mag-share na lang ako ng experience. Pero dun sa video, hindi ko na yung masama sa I.O. Pero yung before and after, sasama ko kayo para magkaroon kayo ng idea if ever gusto nyo ng tips on how to pass the interview ng immigration officer. Anyway, basic lang ang I.O. question. Mostly ang tinatanong lang is saan pupunta, sinong kasama, kailan babalik, anong gagawin doon. Pag may mga sumunod na doon, ibig sabihin yung 4 na basic na question or yung mga basic questions, medyo may pagka-red flag na yon. Tsaka lang magkakaroon ng follow-up questions like, saan ka nagtatrabaho, anong work mo, magkano sweldo mo, sinong gagastos, sinong nag-book, anong activities, saan kayo magstay, yung mga ganyan. Baka may red flag na nakita si I.O. dun sa mga basic question na nauna. Kaya may mga follow-up question. Kasi ako wala na masyadong tinatanong sa akin . Minsan nga, titingnan lang ako . Tingin sa camera, din tatak. Which is ayaw ko, no? Gusto ko talaga ng tinatanong ako kasi medyo kabado ko pag tinatanong . Parang, bakit sila tinatanong ako? Hindi. So, yun. Ngayon, bukas, hindi natin alam kung ano gagawin natin. Bali bukas pagising natin, mag-breakfast tayo, sasama ko kayo. Pero bago yan, papakita ko sa inyo yung view dito sa room. Kasi maganda yung view nito, no? Mapakita ko muna sa inyo bago tayo lumabas ng room. So, yun lang. Good night na. Medyo papikit na ang aking mga mata. Good night and thank you ulit sa panonood. Bye!